Hi everyone, it's Jack Episodes and welcome back to our channel to another episode of Nakasakay Ka Na Ba? So beside me is the first ever electric vehicle pickup truck na locally launched dito sa Pilipinas. It's a total game changer sa mga pickup trucks at electric vehicles. Ito na nga ba ang future ng off-roading? Alright guys, today nandito tayo sa BYD Asiana City para pick upin yung ating BYD Shark. Guys, ito yung isang variant ng Shark. So this one is the lower variant. Ang difference lang nila is 200,000. So yung i-drive natin is the top of the line, which is 2,298,000. So this one is 2,098,000. So ang pinagkaiba lang nila yung bar dito sa likod, the passion bar. Tapos wala rin siyang roof rail. Yun yung pinagkaiba nila. And also yung kanilang upuan. So this one kasi hindi to ventilated. Yung isa naman, yung sa top of the line nila, ventilated. So pwedeng hot or cold ventilation yung inyong mga upuan. So doon na tayo sa ating land out. Ito siya. Yan, tinitignan nila. As of now kasi walang stock nito. Waiting ka ng mga 2 to 3 weeks bago dumating. Mabilis lang naman. So ito yung pinagkaiba nila. And yung roof rail. Tapos yung seat ventilation. Yan. The rest, the same na sila. Alright, sakay na tayo. Napakagandang interior. Ito yung manibela niya, oh. Pansin-pansin. So may video tayo dyan. May POV tayo. Napakagandang leather seats. Alright, so dito sa gitna, we have here the gear selector or the shift knob. At dito rin yung hill descent control. The parking sensor button. And we have here the stabilization, the AC, the audio control, volume up and down, the defogger, the auto stop, the tailgate switch, the power engine start and stop, the EV, HEV switch, the hazard. So yan yung nandito sa gitna. Ito yung kanyang susi. And here we can charge our phone wirelessly. So NFC na rin to guys, meaning meron tong kasamang card aside from the keys na yun yung magsisilbing susi nyo if ever ba wala nyo yung susi. Lalagay nyo lang yung card dito, mag-start na yung kotse, ma-operate nyo na yung kotse. So for today, ito-drive lang natin to pauwi, city drive lang tayo, fill muna natin yung sasakyan. Ganda naman ni Bella talaga niya. So yan, drive na tayo, lock the doors, tapos adjust natin upuan. So power seats, with just push up a button, ma-adjust mo na siya. May HUD display tayo. Let's go. Yan nga pala si Boss KM. Hi Boss KM. Hi Sir Jack. So pag may kailangan kayo sa BYD, any cars na kailangan nyo, iiwan ko sa details ng episode na to yung kanyang name, contact number, at paano nyo siya makakausap. Message lang po kayo. Ano yan bossing? 2.3 kilowatt volt charger. Kung sakali na ipupuntahan mo walang gasoline station, pwede ka mag-charge. Okay. Meron pa rin tayong Gaano katagal to bago mag-full bat? more or less mga 3 to 4 hours. Full charge na to? Full charge. Lagay ko sa likod. Okay po. Pag bumili ako nito boss, automatic may kasama ganyan. Yes, tapos kasama yung wall charger, tapos kasama yung vehicle to load. Yung Okay. vehicle to load is a parang extension wire. Sige. Kung sakali nag-camp ka, meron kang magagamit na mga extension wire. Okay. I-insert mo lang dito. Thank you Boss KM. Thank you Sir Jack. Ingat! Alright guys, magbibigay lang tayo ng initial feedback and comment driving this BYD Shark. So na-drive na natin to before. Pinakita ko sa inyo to through Facebook. May mga konti tayong reels dito, may mga raw clips tayo before. And kapansin-pansin dito agad is yung HUD display niya. Pinapakita niya dito is the speedometer. So kita dito yung reading ng ating takbo. At the same time yung lane keeping assist and yung ating cruise control. Very nice interior. Napakagandang leather seats. So ito yung pinagkaiba dun sa base model, the lower variant, which is ito kasi is ventilated. Napakaganda ng cluster gauge niya. It's a full LED display. And also yung ating infotainment system. Andyan na rin ang climate control. Andyan din ang maps. Andyan din ang inyong audio controls and everything. I-explore pa natin tong sasakyan na to. Gusto ko rin ditong bigyan ng pansin yung
steering wheel. Talagang napakaganda ng steering wheel niya. So nandito din lahat ng buttons na kailangan mo para hindi ka ma-distract while driving. So nandito ang volumes, nandito pagsagot ng phone, at may mga iba pang controls dito na kailangan natin explore. Kita ko dito meron din mode, meron din terrain. Since this car is an all-wheel drive, yun ang maganda dito. So after natin bigyan ng initial feedback yung interior ng sasakyan, bigyan naman natin ng feedback yung ating drive experience in terms of suspension and yung power ng sasakyan. So sa kanyang suspension, I can say maganda. Okay naman siya. On a scale of 1 to 10, for me, 7. Ano siya? Komportable. And when it comes naman sa kanyang power, yung hatak, tinatawag natin, no, mga Pilipino, yung hatak, kamusta naman yung hatak, boss? So maganda yung hatak niya, very responsive. And also, ang napansin ko dito, very attractive. Napakaganda ng itsura ng sasakyan na to. Gusto ko yung front grille niya, gusto ko yung headlight niya, gusto ko rin yung tail light niya and yung tail end niya. Napakaganda. So in the meantime, panoorin nyo muna yung short B-roll ng sasakyan na to. Alright guys, simulan natin dito up front. So meron tayo ditong napakagandang branding ng BYD sa ating front grille and also yung ating front camera. So body colored yung kanyang grille. At the same time, meron itong light bar. Ito yata yung first pickup truck na nakita ko na may light bar sa grille. O baka nga ito pa yung unang kotse na may light bar sa grille. Also, yung light bar niya, dire-diretso yan, nakapaikot dito sa kanyang headlight. So ang kanya namang headlight is a projector lamps. Ganun din yung kanyang fog light. So meron itong mga sensors sa magkabilang side and also yung kanyang bash plate sa ilalim. That's under vehicle protection. Mas maganda kung meron tayong ganyan para protektado yung ating sasakyan. So under the hood, we have here a 1.5 liter of turbocharged petrol engine plus the dual electric motors na nasa front and nasa rear, making this pickup truck an all-wheel drive vehicle. Combine the engine and the electric dual motors, this car produces 429 horsepower and 650 Nm of torque. Also, that very engine serves as a generator to charge the battery of this electric vehicle. So tapos na tayo dito sa harap, punta na tayo sa likod. Alright, dito sa likod, tulad sa harap, meron tayo ditong light bar. So first time ko lang din nakakita ng pickup truck na may light bar sa kanyang tailgate. So meron din tong napakagandang tail light. So ito naman yung nagsisilbing kanyang signal light or hazard. This one is the brake light and the park light. Here meron tayong BYD Shark 6 na badge. And sa other side naman is the DMO all-wheel drive. Then dito din sa kanyang tailgate makikita yung kanyang reverse camera. Also we have here a branding of BYD. Tapos meron tayo ditong reverse light and reflectorize. Andito rin yung ilaw ng kanyang license plate. So meron siya ditong hitch receiver, and if ever may ikakabit kayo ditong trailer at kailangan nyo ng power supply, meron na siya ditong provision. So may outlet or port na siya dito where you can plug para may kuryente yung inyong mga trailer or yung inyong mga hitch basket. So isa pa sa nagustuhan kong feature ng pickup truck na to is yung power tailgate. So pipindutin mo lang to ng 2 beses, automatic na siyang bubukas. Also, maganda sa pickup na to, yung kanyang bed is painted with protection. So, if ever familiar kayo with the Linex or the Raptor paint, parang ganun na yung texture niya. So, scratch-proof na at rust-proof na ang inyong bed with this type of paint protection. Alright, so meron pang dalawang magandang feature itong bed ng pickup na to. So, isa is yung built-in niyang lamps. Meron yan on both sides. Switch on and switch off. And yung kanyang outlets, power outlets. So meron tayo ditong saksakan. May 3 kang outlets dyan na magagamit mo during outdoor activities. Also, meron din tong mga hooks, 3 on each side na pwede mo mapagkabitan ng inyong mga strap if ever maglalagay ka dito ng mga gamit or ng inyong mga motorcycles. Alright, sa kanya namang bed, meron tayo ditong 1,200 liters of space at meron tayong 800 kilograms of bed payload. So marami kayong pwedeng maikarga, napaka-spacious at napakalaki ng kanyang capacity. So ang tanong nyo, syempre, power tailgate yung pagbaba. So yung pagbalik,
manual na. So tapos na tayo dito sa likod, punta na tayo sa loob. Alright, so ito yung second row. So sa second row, as you can see, meron tayong napakagandang leather interior with red stitch. So perforated yung kanyang accent. Napakaganda ng leather fills. So meron din itong armrest with cup holder, and also maganda dito, may grab handle. So pag sasakay kayo, hindi kayo mahihirapan. And here, meron naman tayo ditong AC vents. So may aircon tayo dito sa likod. At the same time, meron tayong space dito where we can put something. May pocket tayo dyan. Tapos meron tayo ditong socket. So if ever mag-charge ka ng laptop mo, and meron tayo ditong Type A and Type C. So napakarami nating sockets dito sa likod. So sa likod ng driver and the passenger, may pockets ulit tayo dito. Also meron tayo ditong map lamp parang sa eroplano or parang sa mga train. And may grab handle ulit tayo dito. Wala siyang center dome light. Then may airbag pa rin siya dito sa kanyang pillar. Isa sa napansin ko dito sa back seat or sa second row na to is hindi ka naka-straight. Usually kasi sa pickup truck pag sumakay ka talagang straight body ka, di ba? So this one, naka-slouch ka. So I'm 5'8", maluwag na maluwag yung pag-upo ko dito. Napaka-relax. Okay, dito naman sa passenger door, dito sa ating second row, meron tayo ditong door handle, meron tayo ulit grab handle pag isasara natin yung pinto, and yung ating power window switch. Also, meron tong napakagandang leather trim with red stitch, and yung ating speakers here. Tapos, meron tayo ditong storage where you can put your stuff, and another speaker here. Tapos na tayo dito sa second row, sa back seat. Punta na tayo sa best seat, the driver seat. Alright, the best seat, the driver seat. Napapahawak ako dito. So, ito yung missing. Usually kasi, pag sasakay ka ng sasakyan, hawak ka sa grab handle and you sit. So, missing grab handle. So, unang napansin ko dito nung kinuha ko to, gandang-ganda ako sa steering wheel. So first time ko lang maka-experience ng gantong itsura ng steering wheel. So start muna natin. Ito yung kanyang start and stop. Yan. So napakaganda ng kanyang infotainment and yung kanyang cluster gauge. So wala kayong maririnig na ignition. So start muna tayo sa steering wheel control. So we have here mode. Tingnan natin kung ano yung mode na yan. So meron tayong eco, normal, and sport. So yan yung mode. So dito naman meron tayong terrain. So mamimili rin tayo dito. Meron tayo ditong sand land, meron tayo ditong muddy land, and meron tayo ditong snow field. Dito naman sa ating iba pang controls, we have here the voice command, the phone, and ito naman yung back and yung cluster gauge natin. We have here the left and right button, the volume control, and dito naman sa kabila, we have the cruise control. So meron tayo ditong panoramic view pag pinindot mo to. Yan. So napakagandang steering wheel, napaka-pogi, at ito naman yung ating cluster gauge. Dito naman sa center console natin, as you can see, meron tayo ditong dalawang AC vent. Then yung ating infotainment dito, ang maganda dito, pag halimbawang gusto mo siyang naka-portrait, pipindutin mo lang to. Yan. Pwede siyang portrait mode, pwede din siyang landscape mode. Diba? Napakaganda ng features. So ito yung home button. Meron tayo ditong navigation. May built-in Spotify. Android na kasi to. Pag i-update nyo to, magda-download lang kayo. I-connect nyo lang sa internet yung inyong sasakyan. So we have here the audio. Andito ang radio, andito ang music, andito ang video and audio. Nandito rin ang ating climate control. So pinutin mo lang to. Yan yung ating climate control. Pwede na kayo magtaas at magbaba ng temperature, maglakas ng fan. Ano to? Ngayon ko lang to pipindutin. Check natin. Split screen. So balik tayo sa home. Swipe natin. Since Android siya, pwede na siyang installan ng mga applications. Android Auto na rin siya and Apple CarPlay. Yan. So nandito rin yung smart charging niya. May karaoke na rin siya. Stiga, BYD Assistant in case meron kayong katanungan sa inyong sasakyan nyo. Album, we don't know yet kung anong meron dyan.
Pero maybe you can store a photo or video. Then dito, meron siyang pocket dito where you can store some of your stuff. Tapos, glove box. We have here the manual and the vest kasama sa early warning device nila yan. So, meron din tong napakagandang rear view mirror. So, yan yung ating sunshade tray or yung lalagyan ng ating mga eyewears. Then, the map lamps. So, tinanong ko sa BYD kung para saan to. So, provision daw to kasi meron daw variant nito na may sunroof. So, switches yan. Then, meron tayong sun visor na may mirror at may ilaw. Meron din dito sa kabila. So, dito naman sa door ng driver, we have here the controls ng ating power windows. Yung lock ng ating power window and yung ating locks for the doors. The side mirrors and yung adjustment naman ng angle ng ating side mirror. At yung pagtiklop din ng ating side mirror, the auto retract. Yeah. So meron din tong HUD display and meron siyang pocket dito. But yung pocket na to, in case maglagay kayo, matatakpan yung inyong HUD display. So dito na tayo sa pinaka-interesting part. So nung nag-post ako ng reels about the BYD Shark 6, dito maraming nag-comment na katabi ng cup holder is yung mga switches. So maari daw mag-overspill dito or maari daw mapindot ng mga bata. So let me know kung anong comments nyo sa layout na to. But first, i-discuss muna natin kung ano yung mga buttons na nandito. So we have here the hazard, the EV and HEV mode, the stop and start ng sasakyan, the power tailgate, yung minention ko kanina earlier na pwede nyong buksan yung tailgate with a switch of a button dito sa loob, and the AHB or auto vehicle hold, or sa ibang kotse naman is the auto stop. In case naka-drive kayo, tinanggal nyo yung paa nyo sa brake, hindi siya andar. Sa automatic transmission, pag nakalagay sa drive, kailangan naka-depress yung brake para hindi umandar. So with this button, kahit hindi kayo naka-depress sa brake, hanggat hindi nyo tinatapakan yung silinyador, hindi aandar yung sasakyan. Yun yung purpose nitong AVH. Then dito naman, we have a button for the defogger. Here, we have the button for the AC. Then dito sa kabilang side naman is the parking sensor and the stability or the traction control on and off. Also, dito pala sa ibabaw is yung volume controls naman ng ating audio. So, volume up, volume down. Then, the downhill assist control, meron din siya. So, yun yung magandang feature niya. So, maganda dito, NFC na siya. NFC, kasama na to pag binili nyo yung sakyan. So, meron ibibigay ng card sa inyo upon purchase. So, meron kayong 2 susi and an NFC card, which kung hindi nyo dala or nawala nyo yung susi, may start nyo pa rin yung kotse nyo. So, you can keep it sa inyong wallet. Also, we have here a wireless charging dock na may 50 watts. So, place nyo lang dyan yung cellphone nyo, mobile phone, and nagcha-charge na yung inyong cellphone. Also, nakalimutan ko lang din, in addition, the toggle switches. So, nandito nga pala yung ating mga lights, headlight, fog lights. Yan. And, on the other side, andito naman yung ating wiper controls. So, finish na tayo dito sa ating steering wheel, the toggle switch, the cluster gauge, the infotainment. Dito sa ating center console, meron din tayo ditong 2 cup holders. And dito may console box tayo dito. Na meron ding ports. So meron tayo ditong cigarette car socket. Pwede kayo mag-plug dyan. So meron din tayo ditong type A, type C, and card slot or saksakan ng memory card. Munti ko pa makalimutan i-mention dahil sobrang init, 'di ba, nowadays. So this one, ventilated seats po ito. Meaning, meron po itong binubugang malamig na hangin or mainit na hangin. So kaya po may mga butas or ang tawag natin diyan perforated leather tong ating upuan. Also guys, power seat na ang driver seat at ang front passenger seat. So with just a push of a button, ma-adjust nyo na yung inyong mga upuan.
Alright, punta naman tayo sa ating wheel set. So we have here an 18-inch alloy rims wrapped with 265/65/18. While sa kanya namang brake system are all disc brakes. Also, sa kanya namang suspension, meron tayong double wishbone, independently front and rear. So napakaganda ng ride nitong pickup truck na to. Then here sa kanya namang side, meron tayo ditong step board. So plastic step board and meron tayong roof rail. Then sa ating side mirror, meron tayo ditong blind spot indicator and meron din tayo ditong lights, the turning lights or the signal lights. Also, nandito rin yung ating camera. So we have a 360 camera. So nandyan naka-mount yung ating side cameras. So nakita nyo na ba kung anong itsura nung port nung ating PHEV or the plug-in hybrid? So this is how it looks. Yan. So, meron naman indicator dito, may guide dito kung anong ibig sabihin nung light na ito. So, sa right side, nandun yung charging port nitong electric vehicle na to. Dito naman sa left side, nandito ang fuel door. So, make sure lang na hindi kayo magkamali pag nagpark kayo sa gasolinahan. Alright guys, so right now, nakaupo tayo sa best seat. Pero ang best part nitong episode na to, syempre, is the test drive part. So ipapa-test drive natin to para makita nyo kung ano yung mga unfiltered comments, kung ano ang masasabi nila dito sa BYD Shark 6. Test drive na tayo. Sama natin si Papa sa pagdadrive natin. Si Chad, si Cozy S, tsaka si Kuya Jigs. Start na, wala ka maririnig no? Yan. Seatbelt please. Yan, so si Apap ang ating first driver. Mamaya si Chad, sakto bibili si Papa ng ng electric vehicle. So pinagpipilian niya ngayon. Ito ba pa? Tsaka yung isa? Yung Hyundai Santa Fe. Pero yung nakikita ko mga features ito parang baka ito Wow. BYD baka naman discount. Mabilis, maganda yung niya, throttle response. Maganda yung hatak. Preno, maganda rin, di ba pa? Oo. 4 na disc brakes din kasi siya Gumagapang yung bata ngayon na pinapako yung preno, hindi nga inabot Komportable siya gamitin Ginamit ko to pa mga 4 na araw na. Pinapamasok ko siya, pinanghatid ko siya sa school. Sarap. Ano kaya pagkakaiba nun? Ano po, yung full EV, wala na siyang makina pa. Literal, baterya at saka yung motor na lang. Ito po kasi may makina pa Yung makina nito, yun ang nagcha-charge dun sa ang problema mo ron, paano pagkapunta ka sa Yun pa yung Yun pa yung problema ngayon with the pure EV. Kaya maganda pa rin pag hybrid. At least pag walang charge. Wala rin coding yun. Wala din po. Hybrid tsaka full EV, walang coding. Ikaw naman, Chad. Si Richard, another fanboy ng Toyota to First time mo magdadrive ng BYD. First time mo rin magdadrive ng hybrid. Tsaka ng China. Ng China car. China brand made. Malambot Diba malambot? Kakabili lang nito ng GR Hilux Maayos. Tsaka dito sa likod. Anong comment mo po sa likod? Nakaupo ka dito sa likod. Yung legroom maayos Anong height mo pa? Sa Manibela 5'9", yeah. Tsaka ito masubsob kang kutsyon na kutsyon pa. Hindi mo mararamdaman, no? Wala kasing gear to Hindi ka tulad ng mga kotse natin, kumakambyo pa, di ba? First gear, second gear, third gear. Ito wala na, no? Wala na po. May siya, no? May pangalawang tapak siya, no? Pag flinor mo, talagang bibigay. Kasi turbo siya Sarap po. Braking power, try mo. Sensitive din, no? Sensitive din, no? Responsive, no? Yung
ko na kotse eh. Yung daily ano ko, kailangan ko pang pigain sa dulo para brumake eh. Sa likuan, kamusta? Ligo natin dito. Madiretso tayo. Sige, kaliwa mo muna. Diyan ka naman galing. Cornering. Sakto meron dyan. Yan, corner. Dalawang corner yan. Parang dapan-dapa siya no? Oo. Hindi ko ubre ibang kotse rito sa karera. Sarap. Ha? Sarap. Sarap yung ride, no? Hmm. Saka na-adjust yung steering wheel niya. Pwede mo i-adjust. Ayan. So, pwede mong gawing comfort. Mas lalambot pa yan. Ganun? Oo, kasi naka-sport ka ngayon eh. Kasi Comfort. kapag sport, mas matigas dapat. Stiff, Kasi, mas stiff. So, gawin natin comfort. Yung brake assist kanina naka-comfort din eh. Gawin natin sport. So, mas malakas yan ngayon. Headlight na-adjust din, no? Intelligent Sige. high beam. Oo nga. Wait. Ayun, no, bumababa, oh. Tingnan mo yung ilaw. Tama. Nakataas Ayaw, niya. ano? Ito, baba natin. Ayun, whoop. Ngayon, nasa pinakamababa siya. Ayun, umaangat. Oh, ngayon ko lang nalaman to ah. Arya. Hindi ako gumagalaw. Hindi mo tinatapakan eh. Naka AVH ka eh. Ah. Pwede mong gawin, yung traditional kasi na automatic. Doon ka, sa kabila ng island ah. Yung traditional na automatic, pag release mo ng brake, diba? Under ka na eh. Under ka na. Mm. So meron pa rin tong ganun. Pero may Okay. option ka, yung AVH nga na rin natawag. Pag prines mo yun, pag hindi mo tinapakan yung gas, kahit di ka na nakapress sa brake, hindi siya under. Kasi, ina-expect ko na kanina, under eh. Hindi yung Yup. under eh, no? Tsaka alam mo, nakapatay eh, no? Sobrang tahimik eh. Yun na, nakakairita lang yung signal light niya. Nahihinaan yan. Ah, ganun? Yup. Galing ah. Niilawan ka niya. Hindi ka naman naka-high beam. Okay. Ngayon naka hybrid po siya. Yep. Pag in-EV mo po, ano No, pinagkaiba? naka-single mode siya kasi low on fuel na tayo eh. So, purely battery ngayon yung tumatakbo. Bakit? Ba't mo alam? Wala na pong gas, di ba po? Tinanggal mo yung gas? Almost empty na siya. Pwede mo rin pang ipindutin yun kung gusto mo po. Initially, what's your comment, Papi? So far, same din. Sobrang gaan niya i-drive. Sarap gamitin. Gamitin, ano? Pwedeng pang mga baguhan kasi kagaya nga ng sinabi ni Daddy, meron siyang 360 camera. So, sa mga baguhan pa lang mag-parking o mag-reverse, parallel parking, Bagay na bagay sa'yo. pwedeng Eh, bagay talaga sa kanya. Baguhan siyang driver eh. pwede mo yung gamitin tong car na to pang practice. And Safe sa new drivers. And very, yun nga, sobrang gaan niyang gamitin. Kamusta yung suspension niya sa hams? Magandang rebound eh, no? Ganda yung talbog niya eh. Hindi ka nag-brake pero ang sarap ng ano, no? Talbog. Ng talbog. Alright guys, we're back again on the road with this BYD Shark. Napakagandang experience. So, unahin natin yung mga nagustuhan ko dito sa sasakyan na to. Actually, kung titignan, hindi mo aakalain na ganito to kaganda. Kasi meron na tayong dito sa Pilipinas, meron tayong stigma na pag China car pangit eh, 'di ba? For me, this one, ang prinove nito eh sobrang kabaliktaran. Ang masasabi ko dito, pinag-isipan talaga yung disenyo ng sasakyan na to para makasabay doon sa mga nasa market ngayon. Dito, napansin ko kaagad yung comfort. Inisip talaga ni BYD yung consumer. Inisip niya kung ano ang pwedeng i-improve sa sasakyan para maging mabenta. Ang presyo nito is 2,298,000. So sa price point na ganun, given the features, well, meron kang heads-up display, meron kang 12.8 inch na infotainment, meron kang digital cluster gauge, meron kang napakagandang suspension, meron kang napakagandang ride, leather seats, ventilated yung upuan, 'di ba? Tapos napakaganda ng itsura ng sasakyan. Lalo na kasi hybrid siya.
Ngayon, ang tanging tanong ng marami since China car, kamusta naman daw after ilang years, disposable, etc. mga ganyan. Sino ba si BYD? So globally ngayon, arguably si BYD is either the first or the second best car manufacturer ng mga electric vehicle. So it's either siya yung pinakamagaling or second sa pinakamagaling. At lately napanood ko meron silang vessel or ship, may barko silang ginawa na napakalaki na also hybrid. Lalo na ngayon ang presyo ng gasolina up down. Tapos ang Pilipinas very accessible na bansa na pwede mong i-circumnavigate yung buong Pilipinas by just driving. So with this car, kung gusto mong libutin yung Pilipinas, napaka-effective na tong sasakyan na to. Tapos ma-upgrade mo lahat ng meron sa sasakyan mo. Hindi mo kailangan magpalit ng head unit over time. Halimbawa 5 years magpapalit ka na ng infotainment kasi may bago na naman. This one na-update siya, diba? Nako-connect siya through internet, tapos ma-update mo siya, magda-download ka ng firmware, maayos na ulit, kumbaga makakasabay ka na ulit. And also gusto ko lang din bigyan ng pansin dito yung bed niya. Imagine ganun siya ka-spacious, tapos meron na siya doon built-in lamps, meron na siya doon mga power outlets. Kumbaga yun yung mga hinihingi natin lalo na tayong mga mahilig mag-camping. Isipin mo, pag halimbawang nasa campsite ka, pwede ka mag-plug directly ng 220 AC/DC, meron tong sasakyan na to, diba? Usually tayo bumibili pa tayo ng mga power station, nagpapakabit pa tayo. With this one, pwede mo nang isaksak diretso, gagamitin mo yung battery ng sasakyan. Then pag umandar ka ulit, magcha-charge ulit yung battery. I mean, total game changer talaga siya, which is nakakatuwa. I'm not pushing na ma-appreciate yung sasakyan, hindi rin ako paid sa ginagawa kong ito. Kumbaga nung unang nakita ko na ilo-launch to dito, nag-browse ako, tinignan ko sa YouTube kung ano yung mga comments ng mga ibang bansa na meron ding ganito, like Australia, European countries meron na rin. Makikita mo talagang sila na-appreciate nila, diba? Kumbaga tinanggap nila yung brand, regardless kung ano man yung ongoing issues with this country na gumawa nito. Hindi yun naging factor. So doon naman tayo sa mga hindi nagustuhan. First, syempre yung grab handle dito pagsakay ng driver, kasi talagang yan yung kakapitan mo pagsakay mo diba? Lalo na tayo yung mga laging nasa confined spaces, pag halimbawang pag nagpark tayo, dyan tayo kuha ng buwelo. Even more pag nasa outdoor tayo, syempre pag sasakay tayo, or syempre pag halimbawang senior citizen or PWD yung sasakay, at least they need something na makakapitan, which is yung grab handle nga dito. But on the passenger sides, lahat naman meron. Number 2, yung kanyang mga switches dito. So may mga nag-comment kasi doon sa pinost ko na reels na tinabi sa cup holder, na sana hindi pinagtabi sa cup holder, para at least may point nga naman, para at least pag promeno ka at halimbawa yung lid nung drink mo nakatapat dito, talaga may chance mag-spill. Should be dapat binaliktad to. Itong mga buttons na to dapat nilagay na lang doon sa harapan, diba? Katabi nitong wireless charging station natin dito. Yun yung dalawang napansin ko na need ng improvement or ng pansin dito sa sasakyan na to. Also maganda dito sa sasakyan na to, sapak din to sa safety feature. So andyan yung lane keeping assist, door open warning, blind spot detection, meron din tong automatic emergency braking, rear collision warning, forward collision warning, and yung rear cross traffic alert, yung pag may biglang motor na tumawid habang umaatras ka or may taong biglang tumawid, pepreno siya or mag-warning siya. So meron din yung control dito sa inyong infotainment na pwede nyong i-on and off lahat ng binanggit na yon. Doon naman tayo sa kanyang energy features.
Yung energy features naman niya, meron tong tinatawag na regenerative braking. So pag pumipreno ka, nagcha-charge tong sasakyan na to. Alright, that's it guys. Thank you again for watching Jack Episodes. Maraming salamat po sa patuloy na mga nanonood ng Jack Episodes. At sa mga bago po nating viewers, welcome po sa ating channel. Please huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At also gusto ko lang din po i-take advantage yung pagpopromote ng ating merch, which is the Enthusiast Since Day One. Meron din po itong Instagram, Shopee, and Facebook. So you can check out our merch. Makakabili po kayo doon ng ating mga shirts, caps. Meron din po tayo dong jackets. And soon meron po tayong vest. Meron po tayong pants na mga lalabas. Marami po tayong upcoming merch. Meron din po tayong mga sublimation. Meron din po tayong mga cotton shirts. Meron din po tayong mga long sleeve. So, tignan nyo lang po yan. I-follow nyo rin po yung aming mga social media pages, Enthusiast Since Day One, para po lagi kayong updated sa mga bago nating merch. Naka-focus po yan sa mga car enthusiasts at sa mga outdoor enthusiasts. Doon po base yung ating mga outfit na mga binibenta doon. So, yun lang po. Diyan lang kayo. Dito lang kami.